Ni Pipe, yung mekaniko. At si Pipi. Hello, magandang gabi po. Magandang umaga na po. Sa Pilipinas. Nakalive tayo ngayon. So nakalive tayo ngayon. Ang ating pag-usapan po, itong i-educate ko lang kayo kung ano ba talaga yung batas ng konstitusyon patungkol sa impeachment. Kailan ba ito? Ano ba talaga dapat gawin ng Senado? At ano ba dapat ang hindi gawin ng Senado? Ano ang dapat gawin ng House of Representatives? Ano ba dapat ang hindi gawin ng House of Representatives? Dito po tayo. Ang ating pag-uusapan ay nagsimula po sa katotohanan na yung mga lahat ng mga kuno ay luminaries, mga eksperto kuno sa konstitusyon. Lumalabas po sila lahat ay anti-Duterte. Dahil anti-Duterte sila, galit sila at pinipihit nila kung anong ibig sabihin ng konstitusyon. Yan po ang pinaka-problema sa kanila. Lahatin mo na sila. Mula kay ex-Justice Antonio Carpio, kay ex-Justice Adolfo Ascuna, kay Attorney Rene Sarmiento na naging commissioner sa COMELEC na siyang isa sa mga gumawa ng konstitusyon natin dati. Kasama rin si Christian Monsod na naging COMELEC chairman na isa rin sa gumawa ng konstitusyon natin. Ay talagang pinipihit nila lahat po ng interpretasyon. Ang mali po sa kanila ay nililigaw nila, pinapaniwala nila ang mga tao, ang Pilipino na kung anong sinabi nila ay yun ang tama. Particular na sabi nila, pinapaniwala nila na ang mga Pilipino, dahil kuno ay mga expert kuno sila sa konstitusyon, pinapaniwala nila ang Pilipino na wala daw choice, walang option ang Senate as impeachment court na usisain muna kung dapat bang i-dismiss o hindi o dapat bang tanggapin o hindi ang impeachment complaint na sinampa ng House of Representatives o dapat bang tatawid ang Senado mula sa ngayon sa dating lumang Senado, tatawid ba sa bagong Senado ang kapangyarihan o pagsasagawa ng kapangyarihan ng paglilitis at paghuhusga. Yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. At bago ang lahat, nais ko lamang din i-reminding kayo na mag-isasampa ko po sa July 15 ang kuwaranto na kaso laban kay Erwin Tulfo at ang layunin po nito ay tanggalin sa Senado si Erwin Tulfo dahil po Amerikano siya. Na-isyuhan siya ng pasaporte ng Amerika mula noong 1991. Pangalawa, binigyan siya ng pasaporte din ng Amerika noong 2001. Ang pangatlo ay noong 2011 at pang-apat ay noong 2021. Ang lahat po niyan ay nasa pangalan ni Eric Sylvester Tulfo. At ginamit niya sa pag-apply ng passport na yan po ay ang birth certificate na mukhang inimbento din niya na ang pangalan sa birth certificate ay Eric Sylvester Tulfo na ipinanganak noon kuno December 30, 1965. At sino ba si Sylvester? Ang tatay po niya ay si Ramon Sylvester Tulfo na taga Batac, Ilocos Norte. At nakapag-asawa sa isang mestiza Hapon na inasawa ng tatay niya, ng destino ang tatay niya na military officer doon sa Davao Oriental. Kaya taga Davao Oriental ang nanay ni Erwin Tulfo. Kaya Teshiba yung kanyang kasi apelyido ng nanay niya ay Teshiba na sa apelyido pa lang makikita mo na
mistiso Hapon. So dahil po dyan, ay hindi siya karapat-dapat na magiging senador ng Pilipinas. Pangalawa po, ay siya ay pumasok po sa pagkasundalo ng US Army noong 1988 at lumaban pa po siya sa Iraq War noong 1991. Maswerte na buhay siya. At alam mo naman po, lahat po ng sundalo ng Amerika, kapag pumasok sila pagkasundalo, hindi pwede na maging sundalo sila na walang pagpanumpa. Oath of Allegiance. Ang Oath of Allegiance nila to the US flag ay para sa konstitusyon ng United States of America, sa bandila ng United States of America, at ipaglaban nila ito hanggang kamatayan. Yan po ang sumpa nila para sa bansang Amerika. Ibig po sabihin, nalabag na dito ni Erwin Tulfo ang citizenship na provision sa 1987 Constitution na nagsasabi na dual allegiance is inimical. Kaya dapat hindi siya papayagan ng makapag-ukupa na kahit appointed o kahit elected bilang opisyal ng bayan. So, kaya tulungan niyo po ako at iyan po ang aking number. Ito po. At sigurado na po yan na isasampa na po sa July 15. So, ngayon, ating ipagpatuloy. Bago pang patuloy, mag-shoutout ako kay Mr. Edgar Nacion. Good morning, Dr. Toto. Love TV Patrol, 2K. Love TV Patrol. O sige, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito na ang pag-usapan natin sa ngayon. Bakit po pilit pinapalabas na mga kunwari ay mga eksperto sa konstitusyon, eksperto ko na sila sa batas, na nagsasabi, ang unang mali nila ay pilit nilang tinatanim sa utak ng mga Pilipino. Lalo na yung mga anti-DDS, pilit nilang tinatanim na ito yung totoo. Na wala raw kapangyarihan ang Senado bilang impeachment court na sisain muna kung meron silang authority to try or jurisdiction o di kaya sisain mo na kung tama ba yung impeachment complaint na sinampa o hindi. Kaya nga nag-motion pala si Bato noon, Senate pa lang sila, nag-motion siya na i-dismiss. Karapatan po yan ng Senado. Bago ko sasabihin ko ang karapatan, nais ko munang iklaro sa inyo ano ba talaga ang dapat na susundin natin. Sinasabi po sa Constitution, Article 11, Section 1, sinasabi, sino ba ang mga opisyal ng bayan ay kailangan mag-consider nila na public office is public trust. Pagkatapos, kailangan nila manilbihan na with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Pagkatapos niyan, pwede silang tanggalin sa kanilang pwesto depende sa kung ano ang batas, sasabihin ng batas. Maliban na lamang sa mga opisyal na presidente, vice-presidente, justices ng Supreme Court at saka Chief Justice sa Supreme Court, ang mga commissioner at chairman ng mga commission at saka ombudsman sa pamamagitan ng rason na betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, treason o pagtatraidor sa inang bayan, bribery, other high crimes. So, yan po ang sinasabi. Ngayon, sa Section 2, sinasabi doon na kailangan yun nga sinasabi kung sinong impeachable officers. Ang Section 3 pala, Section 2, Section 3, Paragraph 1, ay sinasabi doon sa pagdating sa impeachment, ang may exclusive
o may solong kapangyarihan kung paano mag-initiate ng impeachment ay tanging House of Representatives lamang. Nakalagay dyan. Tapos sa Section 2 ay nakalagay na sa panahon o sa oras na may isasampa na beripikado na impeachment na reklamo ay kailangan sa loob ng 10 session days. Take note, very specific ang Constitution sa pagsabi 10 araw na session days. Ay kailangan i-refer o ibigay na ng Secretary General sa Speaker o sa House of Representatives ang kopya ng beripikado na impeachment na reklamo. Tingnan nyo yan, very specific po. Pagdating sa dyan, ang House of Representatives ang gumaganap. So, ang sa paragraph 1, sinasabi na lahat ng kapangyarihan sa pagsisimula ng impeachment ay ang House of Representatives. Sa Section 2, inutos na kailangan kung mayroong isinampa na impeachment na reklamo at beripikado, kailangan sa loob ng 10 araw na session days ay action ang ibigay kagad sa kamay ng Speaker. At sa loob ng 3 session days ay aksyonan kagad. Yan sinabi ng batas. So kung yan ang sinabi ng batas po, ng Constitution, wala pong opsyon ang House of Representatives. Wala silang choice. Sa makatwid, hindi pwedeng idiin nila ni Leila de Lima, idiin nila ni Jerby Luistro, ni Romeo Acop, ni Antonio Carpio, ni Adolfo Ascuna, ni Christian Munsod, ni Rene Sarmiento, at kung sino pang ibang mga abogado na kuno magagaling, si Attorney Howard Calleja, sino pa, na kaagad-agad daw, kung matanggap na ng Senado yung isang impeachment na reklamo na dilagdaan ng 250 na congressman sapagkat sobra na ito sa 1/3 o makatlo or isa sa bawat 3 ng mga congressmen, na kung bilangin mo ang kabuang bilang ng isa sa bawat 3 ay aabot po ng 102 congressmen. So 215 lampas na. So ngayon, ang gusto nila ipapaniwala sa taong bayan, sa lahat ng tao, makadidiis man, anti-didiis man, o maka-pink man, makadilawan man, pinapaniwala, binibilog nila ang ulo ng mga Pilipino na wala nang option, wala nang iba pang, walang choice, kumbaga. Hindi makapagpamili ang Senate Impeachment Court kung anong gagawin nila. Pagkos daw, kailangan na daw ay lilitisin na. Kasi sabi nila, pag pinirmahan ng 1/3 ay kagad-agad ipag sinumite sa Senate, kagad-agad daw forthwith to try. Yan ang sinasabi nila na wala ng opsyon. Yan ay malaking pagkakamali. Pinapaniwala nyo ang lahat ng tao sa inyo sinasabi na puro mali yan. I beg your pardon, Ma'am Leila de Lima. I beg your pardon, Ma'am Jinky Luistro. Mali po kayo. Bakit po? Kasi iniutos din po sa the same Constitution sa Section 2 na kailangan kapag may sinampa na impeachment reklamo ay aksyonan nyo kagad yan sa loob ng 10 days na session days. Anong ginawa nyo? Yung inaksyonan nyo, yung pang-apat, anong ginawa nyo sa una, pangalawa, pangatlo? Ang una po, sinampa noong December 2, 2024. Ang pangalawa ay sinampa noong December 4, 2024. Ang pangatlo ay sinampa noong December 19, 2024. Anong ibig sabihin yan? Tapos February 5, sampa kayo, pang-apat. Iyon ang inaksyonan nyo. Anong gawa nyo sa 3? So, pinapaniwala ninyong bayan na baliwala na yun. Okay lang daw yun. Kaya, basta kayo natanggap yung pang-apat na pinirmahan ng at least
makatlo or one-third ng congressman ay pwede na. Obligado ng Senate na magsimula. O ngayon, ano kayo? Eh di tama ako na paulit-ulit ko sinasabi na mali kayo. Kailangan mo na titingnan mo na kung tama ba ginawa nyo. Kaya ako po kinampihan ng Supreme Court. Ang Supreme Court po nung nakarang Biyernes ay nag-utos sa House of Representatives na magsumiti kayo, magpaliwanag kayo kung ano nangyari sa 3 impeachment complaint na unang. O, di ba? Hindi automatic. Kaya kayo pinapaliwanag ng Supreme Court kasi hindi yan automatic ang hearing. Hindi yan automatic. May karapatan talaga si Bato mag-motion to dismiss. O kita mo Supreme Court, kinatigan ko anong argumento ni Bato kasi sinabi ni Bato na may paano 3 impeachment. Dismiss na yan. Nilabag nila 1 impeachment rule. Ganun po yun. Kaya lumalabas na tama si Bato. Tanging Supreme Court lamang po makapagsabi. Ako naman ang sinabi ko, inanalyze ko kung anong batas at sinabi ko na ganun nga, dapat tingnan mo na kung valid yung impeachment o hindi. Hindi pwede na karakaraka kainin mo. Kung may pinakain mo, kainin mo. Hindi, pag hinayaan mo na lang ganun at wala nang choice ang Senate, edi kahit bulok pinapakain ng House of Representatives na impeachment, ay kakainin na lang? Hindi po pwede. Binubuksan mo lamang ang pintuan para sa abuso ng mga congressmen kapag ganun ang susundin natin. Kaya nga, may batas tayo sa Supreme Court. Sa lahat po ng mga bagay na specific ang utos ng Constitution, sundin natin yan. So, dyan pa lang, tama na, tama ako. I'm pretty much correct. Kaya, wala kayong magagawa ngayon. Tapos, ikaw naman, Ma'am Laila de Lima, angal ka ng angal, sinasabi mo, overreach, na nag-abuso ang Supreme Court. Sino ka ba para sabihin mo ang Supreme Court nag-abuso? Ang Supreme Court po ang may kapangyarihan sa ilalim ng Constitution para magsabi, pagdesisyon kung may gulo sa batas, kung anong ibig sabihin ng bawat batas. Ngayon, kung inutusan kayo ng Supreme Court na ipaliwanag kung ano nangyari sa 3 impeachment complaint at inutusan kayo na magsumiti kayo ng records ng session days kung ilang session days na ang lumampas kasi gustong busisiin ng Supreme Court kung nalampas ba ang 10 session days o hindi. Yan ang pakay ng Supreme Court. Tapos, pinapaliwanag pa kayo kung may kapangyarihan ba. Alam naman na kapangyarihan Secretary General na magsasabi sa kanyang sarili kung kailan gusto ibigay, i-endorso ang mga sinampang reklamo na impeachment complete nung una, mga 3 impeachment complete. Alam naman natin, wala sa Constitution, walang kapangyarihan ng Secretary General. Isa lamang po na sinyalis yan na alam ng Supreme Court, sinisiguro lamang ng Supreme Court na sa tingin ko na ngayon ay mayroon ng desisyon ngayon at tuluyang ibabasura ang impeachment complete laban kay Sara Duterte. Dahil kayo rin na mga congressmen ang nag-abuso niyan. Kayo rin ang sumira sa inyong impeachment complaint. Ngayon yan. Wala kayong mukhang ipagharap na dahil lamang sa 150 million sa bawat isa, pinirmahan ng lahat ng 2015. O yan, lumalabas na ngayon, nakarma kayo. Mabuti na lang may Diyos. At hinipo ng Diyos ang isip ng lahat ng Supreme Court Justices. Kaya pinapaliwanag kayo. So kung gano'n ang utos ng Supreme Court, saan ba inutos? Inutos po sa House of Representatives. So ngayon, kung inutos sa House of Representatives, ini-expect ng Supreme Court na ipaliwanag ninyo kung bakit hindi nyo nilabag ang 1 impeachment rule sa isang taon. So ngayon, inutusan din ng Supreme Court ang Senate na magpaliwanag tungkol sa ganung issue. E di anong gagawin ng Senate? E di magsusumbong ang Senate, magsasabi ng totoo, kaya nga po, nag-file ng motion to dismiss si Bato, kasi nga, invalid na yung pang-4 na impeachment complaint na yun. Tandaan niyo po,
kapag may provision sa Constitution na nagsasabi na specific na sundin yan. Pero kung walang sinabi ang Constitution kung anong gagawin sa isang bagay, ay tanging Senate Impeachment Court lamang masusunod. Nagsisinungaling na naman kayo na walang kapangyarihan ang Senate na para i-remand. Ibalik. Kasi wala, ang katwiran ninyo, walang nakalagay sa Constitution. Mali na naman kayo. Sinabi na nga sa Constitution ang lahat exclusive power to decide on all impeachment cases ay nasa Senado bilang impeachment court. At ibig sabihin, kaya nila lahat gawin. Maliban na lamang kung may specific na pagbabawal ang Constitution. Walang pagbabawal sa Constitution natin, sa Senado, sa pag-utos na ibalik ang reklamo. Kasi, bakit ibinalik? Kasi iyan na nga ang reklamo, di ba to? Pang-apat na ito, ano nangyari sa tatlo? Kaya nga, pinacertify sa inyo na hindi ba kayo lumabag? Pa-certify sa inyo na hindi kayo lumabag sa one impeachment rule. Yan po ang utos ng Senado. Ang utos ng Senado ay halos kapareho ng utos ng Supreme Court sa inyo. Ang utos naman Senado ay ipaliwanag ninyo na hindi kayo, i-certify ninyo, pagtibayin ninyo na hindi kayo lumabag sa one impeachment rule. At pinapaliwanag din kayo kung ano nangyari sa tatlong impeachment complaint. The same thing, iniba lang ang paggamit ng salita. Ganon din ang ginawa ng Supreme Court sa inyo. Pinapaliwanag kayo kung bakit anong ginawa nangyari sa tatlong impeachment complaint. At pinasumiti pa kayo ng records ng inyong session days para malaman ng Supreme Court, bibilangin isa-isa kung lumampas na ba sa 10 araw o hindi. So, ulitin ko lang po, mali na talagang niluloko. Kayong mga expert ko sa Constitution, niluloko nyo lang ang mga tao. Ulitin ko lang, lahat po na pwedeng gawin ay pwedeng gagawin ng Senate Impeachment Court. Kahit ano gusto na gawin, maliban na lamang kung ito ay binabawal. Tanong, may pagbabawal ba sa Senado na huwag i-remand ang reklamong impeachment? Wala, kaya pwede lang gawin. At ang pag-remand ng Senate Impeachment Court ay hindi naman pag-dismiss, kundi binibigyan pa kayo ng isang chance. Jerby Luistro, binibigyan pa kayo ng isang chance. Ayusin ninyo ang inyong reklamo na siguraduhin nyo na hindi kayo lumabag sa one impeachment rule. Na sa isang taon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng isampa laban sa isang impeachable officer. Kagaya ni Sara. So, incidents na yan. So, ano pang ibang ginawa nila? Ang ginawa ng senador, si Guy Sichis, hindi siya nagpa-trial kaagad. Bakit? Forthwith, forthwith? Walang obligasyon si Sichis. Niluluko nyo naman ang tao ng forthwith kagad-agad. Na kahit may ibang trabaho, ang ibig sabihin ng forthwith po ay kagad-agad kung wala ng ibang mas importanteng trabaho. Mas importante ang trabaho ng ng pagsasagawa ng batas. Kaya, imbis na June to magsimula, inumpisa lang ni June 11. At maliban dyan, nung sinumitin nila February 5, may December na nga kayo nagreklamo, bakit umabot pa kayo February 5? Kayo talaga may kasalanan dyan, mga congressmen na mga tuta ni Romualdez. Naintindihan nyo na? So, ibig sabihin po, very clear. So, mali na naman si Dilema sa pagsasabi na nag-abuso ang Supreme Court sa pag-uutos na sa House of Representatives na sumagot at ipaliwanag kung ano ang nangyari sa tatlong impeachment complaint na unang sinampa. Ipaliwanag kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na patulugin o hindi aksyonan o hindi ibigay sa Speaker
ang mga 3 kopya ng reklamo ng impeachment na unang sinampa noong December 2, December 4, December 19 at February 5 na lang sinampa na binigay kay sa speaker. Valid na mga utos ng Supreme Court yan. Hindi po yan dilema, hindi yan pag-abuso. Ang hirap sa'yo, galit ka lang sa mga Duterte dahil nakulong ka. Hindi ganun ang paraan ng pagtama, paglinis, paghiganti. Iba po, wag kang gumamit kang makapaghiganti ka lamang, gagamitin mo rin, babaliktarin mo rin, baluktutin mo rin ang batas. Ganun ba yun? Binabaluktutin nyo eh. So ngayon, dahil ganun ang nangyari, ibig sabihin po, tama ako sa aking pag-argumento mula sa simula pa lang na may kapangyarihan ang Senado sa pag-usisa kung valid ba yung inyong impeachment o hindi. Kaya sa isang tanong naman, niloko nyo naman mga tao na hindi pwede mag-file ng motion to dismiss ang kahit sa mga senador. Kaya nilang i-motion kahit anong gusto nila. Pagkatapos ito, balak nila ni Bato, i-questionin yung jurisdiction. Meron bang kapangyarihan ang bagong grupo ng Senado o grupo ng senador na maglilitis at maghusga ng impeachment complaint na yan na nanggaling pa sa lumang Senado? Yan ang kasunod na tanong. May batas ba? May constitution, may batas ba sa constitution na bawal gawin yan? Sagot, wala. Kung sinabi ng constitution na lahat patungkol sa impeachment cases ay kapangyarihan eksklusibo ng Senado, walang magawa kahit Supreme Court. Ganun ko simple lang yan. Maliban na lamang kung may specific na utos ang House, ang constitution natin na pagbabawal sa Senate na huwag gawin. Tandaan niyo, basta walang pagbabawal sa constitution na kung ano man ang bagay na huwag gawin, ay kayang gawin, pwedeng gagawin ng House, ng Senate Impeachment Court. So, of course, tama rin ang Senate Impeachment Court. Ang kasunod na lang na tama rin ang kanilang pagkonsidera dahil tahimik ang Constitution na hindi nagsasabi kung bawal ba tumawid o hindi. Kung bawal ba sa bagong grupo ng Senado na sila ay may kapangyarihan sa paglilitis at paghusga, yan ang tanong. Ngayon, kung ako tanungin mo, dahil walang specific law, kaya nga ginagawa ngayon ni Chis Escudero, ay tanungin ang bagong grupo ng Senado kung tatanggapin ba nila ang kasong impeachment. Hindi. Which is, it's their right. Wala namang batas na nagbabawal sa kanila para magsasabi na bawal pagpilian ninyo, bawal kayo magdesisyon na huwag niyong tanggapin. Dahil walang batas ganun sa Constitution na sabi nga na bawal, pwede lang gawin. Kasunod pa, hindi nililigaw ninyo ang mga tao. Hindi ninyo binabanggit ang pinakaunang karapatan sa karapatang pantao na makikita sa ating Constitution. Yun ang Section 1, Article 3 or Bill of Rights ng Constitution. Nagsasabi sa Tagalog, walang sinuman ang makitila ng buhay, matanggalan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung walang proseso ng batas o walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Kung sa English yan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Ang ibig sabihin yan, na may batas ba? Kung walang batas, ay hindi pwedeng gawin. Ang tanong, may batas ba na tayo nagsasabi na ang bagong grupo ng Senado ay pwedeng tanggalan ng karapatan sa pagiging vice-presidente o hahatulan si vice-presidente? Matanggalan siya ng pwesto na kayamanan, matanggalan siya ng kalayaan sa pagtatakbo? Walang batas ang sabi niyan. Kaya bawal ang pangalawang grupo ng Senado
para maghatol na matanggalan ng karapatan si Sara Duterte. So, tama yan, no? The Constitution is supreme. Constitution lang pag-usapan natin, huwag tayo tumingin sa tao kung kamuhi-muhi ba natin yung tao. Learn to face, to know, to respect the law. Kahit galit ka pa kay Duterte, iyan ang batas natin, wala tayong magagawa. The law is the law. Dura lex sed lex. Masakit man ang batas, batas yan dapat sundin. So, sa tingin ko naman ay tama na ako. Intindihan na ninyo kung anong ibig sabihin. Ay. Domingo Barameda, Maray na Aga, Engineer Toto, watching from Santa Mesa, Manila. Maray na Aga, Doming. Tapos, Mauro Yusulon, ikaw na ang magaling, Sir Toto. Ay, hindi naman ako nagsasabi magaling. Sinasabi ko lang kung anong batas po sa iyong UPAC. Grupo namin itong UPAC. Constitution is supreme. Oscar Lucas, talagang bumabaliktad na. Ay, hindi pa ako bumabaliktad, Oscar Lucas. Bakit ko sasabihin na mali, na tama sila? Eh, mali naman sila, Oscar Lucas. Pasensya ka na, Oscar Lucas. Pero pasalamat na rin na nakikinig ka pa. Ang sa akin lang po, matuto kayo kung anong batas. Ganun lang ako pakasimple. Wala tayong magagawa. Iyan ang batas, Oscar Lucas. Hindi ko mo galit ka kay Duterte. Mali na ako. Iyan ang batas. Wala tayong magagawa. Tapos Julie Akupan, ay kano kay ni Father Anton Akupan na ay nako, bakit ka pagka ganyan dati-rati kakampi? Ay wala, kung ayaw mo maniwala sa batas, Julie, wala na akong magagawa. Bahala na po kayo. But I will never agree with you na ikaw ang tama. Just because na anti-Duterte ka. Oh. Wala tayong magagawa kahit anti-Duterte ako. Kung anong batas, wala tayong magagawa. Ganun lang kasimple. Love Heart Miriam, tama. Para paghiganti, kaya ang pinipilit bakit nakulong kung walang sala, di ba? Tama po, si Love Heart Miriam. Ariel Mercado, you're right, Doc. Bisayang Laagan, tama ka po, kayo Dr. Toto. Pernipinto Senior, Godi Bosing, God bless, Laban, Kabayan, Bunyog. Chris Carmelotes, Toto, bakit ganyan ka na? Dati gusto, banat mo, Toto. Ay, pasensya ka na. Kahit kaawag, galit ako kay Duterte, wala akong magagawa kasi ang batas pabor kay Sara. Wala tayong magagawa. Ayaw kong baliktarin ang batas. Makabatas po tayo. Hindi po tayo dahil kaaway natin ng tao. Andrea Togas, magandang gabi, Dad. Okay, magandang gabi, anak. Michelle Gabinete, good morning. Tony, okay. Alconsten Lacuna, tanong lang, masisi mo ba na magiganti si Dilima na nakulong siya? Andun ako, kakampi ko si Dilima po sa kanyang nangyari sa kanya, pero hindi yan ang paraan, hindi yan justification just because na naranasan niya ang kaganon kawalang hiyaan. Hindi ganun po ang tama. Ang tama gagawin niya, magsampa siya ng kasong civil case muna, damages. Pagkatapos magsampa siya ng kaso na perjury sa kay Lydia Duterte, at saka dapat ganun gagawin niya, hindi yung kung ano-ano, dinadamay niya yung impeachment na mali-mali naman ginagawa niya. Watching from Basista, Pangasinan, Masanto siya Labi, Masanto siya Kabuasan, kayon amin, o mga kamag-anak ko sa Pangasinan, Masanto siya Kabuasan, kaya amin, ha? O, sa mga kabalin ko, Mayap Abak, sa mga kabsat ko, Naimbang Gabigat, sa BBS Las Vegas, gusto nilang baloktutin ang mali, ayaw matanggap ang tama na tama si Sara. Hil Kisas, bakit ba Toto Kausing si Digong lumabag sa batas? Lumabag nga siya sa batas, kaya nga dapat siya litisin sa Pilipinas. Di ba? Pero mali na, wala na pong jurisdiction ng ICC. Yan ang sa akin lang dyan. Dito lang sa Pilipinas dapat litisin.
Kagaya ni ginagawa nila kay Kibuloy dito rin sa Pilipinas. O si Atong Ang dito na rin sa Pilipinas. O di ba? Crime against humanity naman isasampa na kay Atong Ang. Kung nagawa nila kay Atong Ang, bakit hindi nila kayang gawin kay Digong? Talagang ayaw lang nila mangyari na dito si Digong kasi ang target talaga nila matanggal sa matematika equation sa 2028 election, mawala na kahit isang Duterte na tatakbo at sila na lang ang mag-agaw-agawan. Ganun po kaya nagkampi-kampihan yung mga dilawan at saka pink sa BBM. So nagkampi-kampi na sila kahit yung sinong mga magnanakaw na malaki, ba't hindi? Kaya nakampihan ninyo. Attorney ayon hayaan na. Amo na yung mga impatching utak na close ang pag-iisip. Nais matuto kung ano, hayaan ko kayo na sa mali. Kung ano tayo, yun lang po tayo sa tama. O sige, magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong aga sa tanang Munggo, sa tanang Cebuano, maayong buntag sa mga sa Bohol, kung saan ang aking asawa ay maadyong buntag sa Talipon. At saka sa mga taga Surigao, maradyaw nga aga. Sa mga mapita, langon pakat ago pagariakan. Okay. Sa Buenos Dias sa mga kababayan natin sa mga Chabacano. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po sila. Ulit. So ulit-ulitin, please, salamat pala Brad Albert sa pinadala mo. Magpadala po kayo sa akin ng inyong tulong para itutulong niyo po sa kasong isasampa ko sa Martes sa July 15 laban kay Erwin Tulfo, isang tinatawag na tawag nito co-waranto patang Senado dahil siya Amerikano. Magandang umaga, Astra Cause. Aray, masakit pakinggan kung ayaw mo sa Duterte. Ang sinabi siguro maglayasan ng mga BBM supporter. Maglayasan lang kung ayaw niya sa tamang pamamalakad. Hindi naman magpalayasan. Mga Pilipino po kayo. Ang gusto ko lang mangyari, intindihin natin ang batas. Masakit man sa atin ang batas, kung yan ang batas, wala tayong magagawa. Okay? Gil Kisaw, kasi pag gagawin sa bansa natin na mangyari, kasi kaya bayaran mga testigo. O kaya nga, na lumalabas tuloy, pati yung mga sabongero dyan, napagdudahan na tuloy sa ginagawa. Okay, magandang umaga ulit.